Tigil! Ang isang salitang iyon, matigas at puno ng awtoridad, ay sapat na para pahintuin ang lahat. Natigil ang pagmartilyo ng mga karpintero, namatay ang ingay ng lagari, maging ang sikat ng araw ay tila natigilan sa pagtama sa kalagitnaan ng construction site. Nakatayo si Althea Reyes, ang mga kamay ay nakapamiwang, ang mga mata ay kasing talim ng pira-pirasong bubog. Nakatutok ang kanyang tingin sa isang pader na kalalapat pa lang ng mga holing block. Para sa iba, isa lang itong ordinaryong pader, pero para kay Thea, iyon ang pader ng kanyang kuta, ang pinakaunang depensa ng santuwaryo na matagal na niyang pinangarap. At may mali dito. Isang halos hindi kapansin-pansing bitak, isang pagkakamaling marahil ay 2 sentimetro lang ang diferensya sa plano. Pero para sa kanya, ang 2 sentimetrong iyon ay isang malaking agwat, isang paalala na kahit gaano mo pagtibayin ang iyong mga pader, palaging may paraan para makapasok ang pagkakamali. Ang gulo, ang kasinungalingan. Anong problema, Ma'am Thea? Lumapit ang foreman, pinupunasan ng pawis sa noo. Okay naman po ang lahat ayon sa plano. Tingin mo ba okay to, Mang Berto? Tanong niya. Ang boses ay hindi tumataas, pero may bigat na nagpatahimik sa lahat. Itinuro niya ang pader. Baluktot. Napakamot ng ulo si Mang Berto. Ma'am, sa paningin lang po yan. Kapag nalagyan na ng finishing, hindi na po. Hindi. Mariing putol ni Thea. Kung may mali, may mali. Ayokong magtayo ng bahay na nagsimula sa isang bagay na kailangan pagtakpan. Naramdaman niya ang paglapit ng isang tao mula sa kanyang likuran. Naamoy niya ang isang mamahaling pabango, isang bagay na hindi nababagay sa maalikabok na lugar na yon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito, ang arkitekto. Is there a problem, Miss Reyes? Ang boses na yon, kalmado, malalim, at para bang sanay na sanay sa mga ganitong sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Liam Sebastian de Villa. Nakatayo ito roon, suot ang isang puting polo shirt na bahagyang nakabukas ang 2 butones sa itaas at slacks na kahit may mga bahid na ng alikabok ay halata pa ring mamahalin. Ang mukha nito ay perpektong inukit, matangos na ilong, matatalim na panga at mga matang kulay kape na tila kayang basahin ang lahat ng nasa isip mo. Panganib. Iyan ang isinisigaw ng bawat guhit ng kanyang mukha. Hindi pinansin ni Thea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sanay na siya sa ganitong uri ng lalaki. Ang tipo na kayang baliktarin ang mundo mo sa isang ngiti at iiwan kang nag-iisa para pulutin ang mga basag na piraso. Yes, Architect de Villa. Sagot niya, idiniin ang titulo nito. There is a problem. That wall is 2 centimeters off. Lumapit si Seb sa pader. Sinuri ito ng kanyang mga mata. Walang bakas ng inis o pagkadismaya sa mukha nito. Tumangulang ito, tila sumasang-ayon sa isang hindi maiiwasang katotohanan. You're right, sabi nito, at lumingon kay Mang Berto. Gibain na yo. Di nagulat hindi lang si Mang Berto, kundi pati si Thea. Ganoon lang kadali. Walang argumento, walang pagtatanggol sa kanyang mga tauhan. Pero Sir Seb, pag-angal ng foreman, sayang po sa materyales at oras. Tumingin si Seb kay Mang Berto at sa isang iglap nakita ni Thea ang awtoridad na sandali nitong itinago. Ang sinabi ng kliyente ang masusunod at nakita ko rin ang pagkakamali. Gibain na nyo at itayo ulit ng tama. Walang nagawa ang foreman kundi tumango at tawagin ang kanyang mga tauhan. Naiwan silang 2 ni Seb na nakatayo roon. Pinapanood ang pagsisimula ng paggiba sa pader na naging sanhi ng tensyon. Akala ni Thea ay aalis na ito, pero nanatili ito sa kanyang tabi. Pasensya na sa abala, Miss Reyes, sabi nito, nakatingin pa rin sa pader. Hindi na mauulit. Dapat lang. Matigas na sagot ni Thea. Naramdaman niya ang paglingon nito sa kanya.
You demand perfection. Hindi ito tanong, kundi isang statement. I demand what I paid for, pagtatama niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Seb. Isang nga ngiting nagpagising sa lahat ng alarm bells sa sistema ni Thea. Of course, sabi nito. It's just that I've built dozens of structures, Miss Reyes, mansions, buildings. You're the first client who noticed a 2 centimeter flaw with just a glance. Marami na akong nakitang nagsimula sa maliit na pagkakamali, architect. At alam ko kung saan lahat yon humahantong. Malamig na sabi ni Thea. Ang isip ay lumilipad sa mga pangakong napako at mga pundasyong gumuho sa kanyang nakaraan. Katahimikan. Tanging ang ingay ng paggiba ng pader ang maririnig. Nang akala niya ay tapos na ang usapan, muling nagsalita si Seb. This time, ang boses nito ay mas malumanay at tila para lang sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa isang saglit pakiramdam ni Thea ay hindi pader na bato ang ginigiba, kundi ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Gagawin kong perpekto ang bahay na to para sa'yo, Miss Reyes. Tumigil siya sa paghinga. Kung paanong papatunayan ko na hindi lahat ng bagay ay isinilang para mawasak. Pinanood ni Liam Sebastian de Villa ang pagtalikod ni Althea Reyes. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang paglakad. Matatag, desidido, at para bang bawat hakbang ay may pinapatunayan. Hindi siya naiinis sa pagiging strikto nito. Sa totoo lang, hinahangaan niya iyon. Sa mundong kanyang ginagalawan, kung saan ang mga tao ay sanay na sa mga peking na pongngiti at paimbabaw na papuri, ang katulad ni Thea ay isang pambihirang nilalang. Pero sa likod ng matapang na anyo, nakita niya ito. Ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito kanina. Ang mabilis na pag-iwas ng mga mata. Ang kalungkutang panandali ang sumilip mula sa mga ito bago muling natakpan ng pader ng katapangan. Alam niya ang itsura ng isang taong nasaktan. At si Thea, sa kabila ng lahat ng panlabas na tigas, ay puno ng mga lamat na pilit niyang itinataw. Hindi siya umalis. Personal niyang sinubaybayan ang paggiba at muling pagtatayo ng pader. Bawat bloke na inilalapat, bawat pagsukat gamit ang level, tinitiyak niyang perpekto. Hindi lang dahil ito ang trabaho niya, kundi dahil sa bawat tamang pagkakabit ng bloke, pakiramdam niya ay may isang maliit na piraso ng tiwala. Itong itinatayo para kay Thea. Okay na, Sir Seb, sabi ni Mang Berto. Halatang pagod, pero masaya sa resulta. Diretsong-diretso na po. Ngumiti si Seb. Salamat, Mang Berto. Yan ang gusto ko. Nang biglang bumuhos ang ulan, hindi ito ambon lang. Isa itong malakas na buhos na tila nagmula sa isang ibinuhos na timba mula sa langit. Nagkagulo ang mga trabahador, naghahanap ng masisilungan. Nakita ni Seb si Thea na nagmamadaling tumakbo patungo sa isang maliit na barong-barong na gawa sa yero, kung saan nakatago ang ilang sako ng semento. Mabilis siyang sumunod. Mukhang magtatagal to, sabi niya habang pinapagpagan ang basang polo. Napatayo lang si Thea sa isang sulok, yakap ang sarili. Ang espasyo sa pagitan nila ay maliit. Halos abot kamay lang ang isa't isa. Ang tunog lang ng malakas na patak ng ulan sa yero ang maririnig. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Para basagin ang katahimikan, kinuha ni Seb ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang thermos ng mainit na kape at isang sandwich na nakabalot sa wax paper. Gutom ka na siguro, alok niya. Hindi ka pa nanananghalian. Tiningnan ni Thea ang sandwich na para bang isa itong bagay na hindi pamilyar. Nag-aalangan, nag-iisip. Huwag kang mag-alala. Wala tong lason. Birong sabi ni Seb, ngumiti. Isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea bago niya ito muling itinago. Kinuha niya ang kalahati ng sandwich. Salamat. Nagtimpla si Seb ng kape sa 2 takip ng thermos
at iniabot ang isa kay Thea. Para sa akin, ang bahay ay hindi lang basta istruktura, bigla niyang sinabi. Habang pinapanood nila ang pagbagsak ng ulan. Ito yung lugar kung saan mo nararamdaman na ligtas ka, kung saan pwede kang maging ikaw nang walang takot, nang walang paghuhusga. Nakinig lang si Thea, pero nakita ni Seb ang pagbabago sa kanyang mga mata. Tila may isang bagay sa sinabi niya ang tumama sa isang parte ng kanyang pagkatao. Kaya gustong-gusto ko ang trabaho ko, pagpapatuloy niya. Dahil nakikita ko kung paano nabubuo ang pangarap ng isang tao. Bawat pader, bawat bintana, bahagi yan ng kwento nila. Huminga ng malalim si Thea. Ang mga mata ay nakatuon sa malakas na agos ng tubig ulan sa lupa. At anong kwento ang nakikita mo rito? Mahina niyang tanong, halos isang bulong. Ngumiti si Seb. Nakikita ko ang isang kwento ng pagsisimula. Isang fortress, isang lugar para maging malakas. Tumingin siya kay Thea. Pero lahat ng fortress, kailangan ng bintana para makapasok ang liwanag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yun, walang kliyente at arkitekto. Tanging dalawang tao na nag-uusap sa isang lengguwaheng hindi kailangan ng salita. Nakita ni Seb ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Thea, ang takot, at ang isang maliit na kislap ng pag-asa na pilit nitong itinatago. Nang akmang magsasalita pa sana siya, napansin niyang nanginginig na ang kamay ni Thea habang hawak ang takip ng thermos. Marahil ay dahil sa lamig o sa ibang dahilan, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin sana ang takip at lagyan ulit ito ng mainit na kape. Gusto mo pa? Ngunit sa pag-abot niya, nagdikit ang kanilang mga balat. Isang simpleng dampi ilang, pero para kay Thea, tila isa itong kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang nerbiyos. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. At sa pagkabigla, ay natabig niya ang takip ng thermos. Gumulong ito sa maputik na sahig. Sorry, mabilis niyang sabi, at akmang pupulutin ito. Ako na, sabi ni Seb, at sabay silang yumuko. Nagtama ang kanilang mga ulo, hindi gaanong malakas, pero sapat na para mapaatras silang dalawa. Isang nakakailang nakatahimikan ang muling namayani. Pasensya na talaga, sabi ni Thea, hindi makatingin ng diretsyo kay Seb. Namumula ang kanyang mga pisngi. Okay lang, sagot ni Seb. Pinipigilan ang sariling mapangiti. Ito ang unang beses na nakita niyang nataranta si Althea Reyes. At sa kabila ng pagiging mailap nito, lalo lang itong naging kaakit-akit sa kanyang paningin. Sakto namang tumila ang ulan. Ang malakas na tunog sa yero ay napalitan ng mahinang patak mula sa mga dahon. Unti-unti, bumalik ang liwanag. Mukhang kailangan ko nang umali, sabi ni Thea, tila naghahanap ng dahilan para makatakas sa sitwasyon. Siya ang unang humakbang palabas ng kanilang pansamantalang silungan. Miss Reyes, teka, tawag ni Seb. Lumingon si Thea. Yung pader, sabi ni Seb. Maayos na. Isang tipid na tango lang ang isinagot ni Thea bago ito tuluyang lumabas. Sumunod si Seb. Pinupulot ang kanyang bag. Nang akala niya ay tapos na ang araw na yon. Isang matinis na preno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng construction site. Isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa mismong harapan ng gate. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang lalaking pormal na nakabihis na tila hindi nababagay sa maputik na paligid. Hindi nito pinansin ang mga trabahador. Hindi rin nito pinansin si Seb. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa iisang tao. Isang tinging mapanuri at tila may pagkaposesibo. Napansin ni Seb ang biglaang paninigas ng katawan ni Thea sa kanyang tabi. Ang pamumutla ng mukha nito. Ngumiti ang bagong dating na lalaki. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Thea, sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib.
Nandito ka lang pala. Victor! Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa isipan ni Althea. Napako ang kanyang mga paa sa putik. Ang amoy ng basang lupa at ang halumigmig na iniwan ng ulan ay biglang nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamilyar na panlalamig na gumagapang sa kanyang batok. Bumalik ang lahat. Ang mga gabing walang tulog, ang mga luhang pilit niyang itinatago, ang pakiramdam na unti-unti kang sinasakal hanggang sa hindi ka na makahinga. Thea, nandito ka lang pala. Ang boses na yon, dati, iyon ang musika sa kanyang pandinig. Ngayon, iyon ang tunog ng isang bangungot. Nagsimulang maglakad si Victor palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay isang dagok sa dibdib ni Thea. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Pero ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Sinabi sa akin ng isang kaibigan na may pinapatayo ka raw dito. Sabi ni Victor, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Hindi ako naniwala noong una. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, I'm so proud of you. Naramdaman ni Thea ang pagnipis ng hangin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang dali para sa kanyang sabihin. Siya ba ang nawalan ng lahat? Siya ba ang niloko? Siya ba ang pinagtawanan ng lahat ng kanilang mga kaibigan? Nang nasa harapan na niya ito, akmang hahawakan ni Victor ang kanyang kamay. Thea, I miss you. Nagbago na ako. Patawarin mo na. Isang iglap, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang mainit na braso ang pumulupot sa kanyang mga balikat at marahan siyang hinila palayo kay Victor. Naamoy ni Thea ang pabango ni Seb, ang pamilyar na amoy kanina sa ilalim ng yerong silungan. Sorry, pare, sabi ni Seb. Ang boses ay kalmado, pero may diin na nagpapahiwatig ng babala. Tumingin siya kay Victor, pagkatapos ay kay Thea, na may isang tinging nagtatanong pero puno ng proteksyon. May pinag-uusapan pa kami. Nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha ni Victor. Nawala ang pekeng ngiti. Napalitan ito ng pagkainis at pagdududa. Sinuri nito ang pagkakaakbay ni Seb sa kanya. Sino ka? Tanong ni Victor. Ang tono ay naging mas matigas. Ako ang arkitekto niya. Sagot ni Seb, hindi inaalis ang pagkakatingin. At kasama niya ako ngayon. Ang simpleng mga salita. Pero sa pagitan ng dalawang lalaki, may isang digmaang nagaganap sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Isang labanan ng pag-aari. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Thea na may isang taong handang pumanig sa kanya. Ngumisi si Victor, isang ngising mapanlait. Arkitekto? Bago na pala ang taste mo, Thea. Ingat ka dyan. Banta nito, bago tumingin ulit kay Seb. Mahirap alagaan yan. Tumalikod si Victor at bumalik sa kanyang kotse. Bago ito pumasok, lumingon ito ulit. At ang mga mata nito ay nangako ng isang bagay na mas malala pa. Nang mawala na ang kotse ni Victor sa paningin, doon lang naramdaman ni Thea ang panginginig ng kanyang buong katawan. Binitiwan siya ni Seb, pero nanatili ito sa kanyang harapan. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Hinayaan lang siya nitong huminga. Salamat, nautal niyang sabi. Ang boses ay basag. Hindi sumagot si Seb. Sa halip kinuha nito ang isang bote ng mineral water mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Tinanggap niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Pinanood lang siya nito habang umiinom. Ang mga mata nitong kanina'y matalim ay ngayoy puno ng pag-aalala. Isang klase ng pag-aalala na hindi niya pa nakikita kahit kanino. Kailangan ko ng umuwi, sabi niya. Pilit na pinatatag ang sarili. Tumango si Seb. Mag-iingat ka. Naglakad si Thea paalis. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa kanina. Naramdaman niya ang mga mata ni Seb na nakasunod sa kanya hanggang sa makalayo siya. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang inuupahang apartment,
Hindi mapakali si Thea. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang pagdating ni Victor, ang takot, at ang hindi inaasahang pagdating ni Seb. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Nagkataon lang yon. Ginawa lang niya kung ano ang tama. Huwag kang mag-isip ng iba, Thea. Huwag mong hayaang may makapasok ulit. Nang akmang hihiga na siya para subukang matulog, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Pero sapat na para manumbalik ang lahat ng takot na pilit niyang tinatakasan. Hindi kanya kayang protektahan habang buhay. Akin ka lang. Hindi maalis sa isip ni Seb ang itsura ni Thea kahapon. Ang pamumutla ng kanyang mukha. Ang takot sa kanyang mga mata nang dumating ang lalaking nagngangalang Victor. Maghapon siyang nasa opisina, nakatitig sa mga blueprints ng isang bagong condominium, pero ang isip niya ay nasa construction site. Nasa babaeng pilit na nagtatayo ng matitibay na pader, hindi lang para sa kanyang bahay, kundi para na rin sa kanyang sarili. Kailangan niya itong makita, kailangan niyang malaman kung ayos lang ba ito. Pero anong idadahilan niya? Hindi siya pwedeng basta-basta na lang sumulpot. Ayaw niyang isipin ni Thea na pinanghihimasukan niya ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero nito. Nag-alinlangan siya sandali bago pinindot ang call button. 2 ring, 3 ring. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Hello? Ang boses ni Thea sa kabilang linya ay halatang pagod. Thea, Miss Reyes. Mabilis na pagtatama ni Seb sa sarili. Architect de Villa here. Katahimikan. I know, sagot nito sa wakas. Nakasave ang number mo. Napangiti si Seb. Right. Tumawag ako para i-check ang progress ng electrical layout. Yes, I think we need to discuss it. Over dinner, perhaps? Para mas formal. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang tunog ng pag-aalinlangan. Hindi ba pwedeng sa site na lang? Mas maganda kung sa isang tahimik na lugar. Pagpilit ni Seb, umaasang hindi halata ang tunay niyang motibo. My treat, of course, bilang pasensya na rin sa abala kahapon. Ilang segundo ng katahimikan ang dumaan at bawat segundo ay parang isang oras para kay Seb. Nang akala niya ay tatanggi na ito, nagsalita si Thea. Sige. Gumaan ang pakiramdam ni Seb. Great. Susunduin kita ng 7:00. Isang maliit at hindi gaanong engrandeng restaurant ang pinili ni Seb. Isang lugar na may malalamlam na ilaw, malumanay na musika, at pribadong mga sulok. Ayaw niyang dalhin si Thea sa isang lugar na marangya at nakakailang. Ang gusto niya ay isang lugar kung saan ito makakapag-relax. Dumating si Thea na suot ang isang simpleng itim na bestida. Walang kolorete sa mukha maliban sa manipis na lipstick. Pero para kay Seb, siya na ang pinakamagandang babae sa buong restaurant. Sa simula, puro tungkol sa bahay ang kanilang pinag-usapan. Mga tiles, kulay ng pintura, disenyo ng kusina, formal at nakasentro sa trabaho. Pero unti-unti, sinubukan ni Seb na ibahin ang usapan. So, anong ginagawa mo kapag hindi mo binabantayan ang mga trabahador ko? Nakangiting tanong niya. Nagulat si Thea sa tanong. Nagbabasa. Nakikinig ng music. Anong klaseng music? Luma? Sagot nito. Yung mga kanta na mas may kwento. At mula roon, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa blueprints at semento. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga aso. Nalaman niyang pangarap pala nitong magkaroon ng sariling garden. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa unang pagkakataon, nakita ni Seb ang isang tunay na ngiti mula kay Althea Reyes. Hindi ito isang pilit na ngiti. Hindi isang tipid na ngiti. Isa itong nangiti na umabot sa kanyang mga mata, nagbigay liwanag sa buong mukha niya at panandali ang nagpabura sa lahat ng bakas ng kalungkutan doon. Alam mo, pag-amin ni Seb,
Mahirap maging isang Devilla. Nagtaka si Thea. Bakit naman? Nasa inyo na yata ang lahat. Exactly, sabi ni Seb. Everyone expects you to be perfect, to follow a certain path. Minsan, pakiramdam ko hindi ako arkitekto. Pakiramdam ko, isa lang akong tagapagmana. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata ni Thea. Sa isang saglit naramdaman niya ang isang koneksyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa relasyon ng isang kliyente at ng kanyang arkitekto. Ang gabi ay natapos nang may gaan sa kanilang mga puso. Hinatid niya si Thea sa apartment nito at bago ito bumaba, lumingon ito sa kanya. Salamat, Seb, sabi nito. Ginagamit ang kanyang palayaw sa unang pagkakataon. For tonight. Walang anuman, Thea. Pinanood niya itong pumasok sa gusali at hindi niya mapigilang mapangiti. May pag-asa. Mayroong maliit na siwang sa pader na itinayo nito. Pero ang magaan na pakiramdam ay agad na naglaho nang makauwi siya sa mansyon ng mga Devilla. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda Devilla, ay naghihintay sa kanya sa sala. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Sebastian, bati nito. Ang boses ay kalmado, pero may lamig. It's late. Galing lang po ako sa isang dinner meeting, Mama. Sagot niya, hinalikan ng pisngi nito. Meeting? Tanong ng Donya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Tungkol sa maliit na proyektong kinakarelyebo mo sa labas ng syudad? Napatigil si Seb. Paano nalaman ng kanyang ina? Narinig ko lang sa isa sa mga staff mo, sabi nito, na para bang nabasa ang kanyang isip. I hope you remember your priorities, anak. Maraming mas malalaking proyekto ang kumpanya na nangangailangan ng iyong atensyon. Kaya ko naman pong pagsabayin, Mama. I'm not talking about the projects, Sebastian. Ibinaba nito ang tasa ng tsa. Ang tunog ng porselana sa platito ay tila isang babala. I'm talking about the people you associate yourself with. Minsan, ang mga maliliit na bagay ang siyang nakakasira sa malalaking plano. Hindi na sumagot si Seb. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Tumayo ang Donya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Magpahinga ka na. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paakyat sa malaking hagdanan. Naiwan si Seb na nakatayo roon. Ang isip ay gulong-gulo. Nang mawala na sa paningin ang kanyang ina, lumingon ito sa kanyang personal na katulong na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ricardo, utos ng Donya sa mahinang boses pero sapat na para marinig ni Seb kung pakikinggan niya. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Althea Reyes, lahat. Narinig ni Seb ang huling salita ng kanyang ina. Bago ito tuluyang umakyat, muli siyang tiningnan nito mula sa itaas ng hagdan. Sebastian, tandaan mo kung sino ka. Huwag mong ipagpapalit ang isang buong imperyo na mamanahin mo para lang sa isang maliit na bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakatulog si Althea ng mahimbing. Ang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan nila ni Seb, ay tila isang pahinga, isang maikling sandali ng kapayapaan, sa gitna ng isang mahabang digmaan. Naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay, madaling mabasag. Kinabukasan, pagbukas niya ng pinto ng kanyang apartment para umalis, may isang bagay na nakasabit sa doorknob, isang bouquet, ang itim na rosas. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo at ang pamilyar na pagkirot sa kanyang sikmura. Ang mga bulaklak ay artipisyal, perpekto sa kanilang madilim na kulay, na parabang sinasabing ang kamatayan ay walang hanggan. May isang maliit na card na nakasabit dito. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Noon, ngayon, at magpakailanman. Walang pangalan. Pero hindi niya kailangan ng pangalan para malaman kung kanino galing. Dinala niya ang mga bulaklak sa loob, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang may ibang makakita.
Dinala niya ito sa kusina at isa-isa, sinira niya ang bawat talulot. Dinurog ang bawat pekeng dahon hanggang sa wala nang natira kundi pira-pirasong itim na plastik. Itinapon niya ito sa basurahan na para bang iyon ang pinakamaruming bagay sa buong mundo. Nagsimula ang mga tawag ng gabing iyon. 3:00 ng madaling araw. Ang nakakagulat na tunog ng kanyang cellphone ang gumising sa kanya. Nang sagutin niya ito, wala siyang narinig kundi katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw o banta. "Sino to?" tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, katahimikan. Tanging ang tunog ng isang mahinang paghinga ang maririnig mula sa kabilang linya. Ibinaba niya ang tawag, ngunit pagkatapos ng 5 minuto, tumawag ulit ito. Paulit-ulit. Isang laro ng pagpapahirap, isang paalala na kahit sa loob ng kanyang sariling kwarto, hindi siya ligtas. Kinabukasan sa construction site, halatang-halata ang puyat ni Thea. Malalaki ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bawat ingay ng martilyo ay nagpapagulat sa kanya. "Ayos ka lang?" tanong ni Seb na lumapit sa kanya dala ang 2 tasa ng kape. "Mukha kang pagod." "Okay lang ako." Mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Medyo napuyat lang sa pag-review ng ibang mga papeles. Isang kasinungalingan. At alam niyang alam ni Seb na nagsisinungaling siya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, pero ayaw niyang sabihin ang totoo. Ito ang laban niya. Hindi niya idadamay ang ibang tao, lalo na si Seb. "Thea, kung may problema?" "Wala." Mariin niyang putol. "Salamat sa kape." Tinalikuran niya ito, nagkunwaring may tinitingnan sa plano. Pero ang totoo ay pinipigilan niya ang kanyang mga luhang bumagsak. Samantala, sa loob ng isang malinis at malamig na opisina sa De Villa Tower, tahimik na nakaupo si Doña Esmeralda de Villa. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa ay isang makapal na brown folder. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng bawat detalye ng buhay ni Althea Reyes, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga dating trabaho, at ang pinakaimportante sa lahat, ang buong kwento ng relasyon nila ni Victor Andrada. Nandoon ang mga kopya ng mga dokumento ng utang, mga testimonya mula sa mga dating kaibigan na nagsasabing niloko sila, at ang mga detalye kung paano halos maubos ang lahat ng naipon ni Thea dahil dito. Habang binabasa niya ang bawat pahina, hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ng Donya. Malamig pa rin ito, kalkulado, na para bang nagbabasa lang siya ng isang business report. Walang awa, walang simpatya. Nang matapos siya, isinara niya ang folder. Ang nakikita lang niya ay isang malaking problema. Isang babaeng may magulong nakaraan. Isang gold digger na may potensyal na sirain ang pangalan ng kanilang pamilya. Kailangan niya itong tapusin. Bago pa man lumala, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. "Ricardo, ibigay mo sa akin ang numero ng lalaking yon. Ang nasa report." Ilang sandali lang, pumasok ang numero sa kanyang cellphone. Dinial niya ito nang walang pag-aalinlangan. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita ang Donya. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Gusto kong makausap si Mr. Victor Andrada." Kinahapunan, bumalik si Thea sa site. Medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Naisip niyang marahil ay kaya niya itong labanan. Hindi na siya ang dating Thea na mahina. Ngunit nang papasok na siya sa gate, isang pamilyar na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Victor. Pero iba ang itsura nito ngayon. Gulo ang buhok, amoy alak, at ang mga mata ay namumula sa galit. Hindi na ito ang lalaking formal na nakabihis. Ito ang halimaw na matagal na niyang tinakasan. "Tia!" sigaw nito. Agad na nakakuha ng atensyon ng ilang trabahador. "Ikaw, sinira mo ang buhay ko." Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan.
Iniwan mo ko para sa mayaman na yon, di ba? Patuloy nito sa pagsigaw, papalapit sa kanya. Mang-aagaw ka, manloloko. Napaatras si Thea, ang takot ay muling bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi mo ko matatakasan, Thea. Akin ka lang. Sa isang mabilis na kilos, sumugod ito papalapit sa kanya. Thea! Ang sigaw na iyon, puno ng galit at panunumbat, ay narinig ni Seb mula sa kanyang site office. Agad siyang napatayo. Ang puso ay biglang kumabog ng malakas. Kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses ng lalaking humarang sa kanila ilang araw na ang nakalipas. Mabilis siyang lumabas. At ang nakita niya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Victor, mukhang lasing at wala sa sarili, na sumusugod papalapit kay Thea. At nakita niya si Thea, nakatayo roon na parang isang estatwa. Ang mukha ay puno ng takot, na hindi niya pa nakikita kailanman. Tumakbo siya. Wala siyang ibang inisip, kundi ang makarating sa pagitan nilang dalawa. Tama na yan! Sigaw niya, at sa tamang sandali ay nahawakan niya ang braso ni Victor bago pa man ito makalapit kay Thea. Itinulak niya ito palayo nang may sapat na lakas para matumba ito sa lupa. Umalis ka na dito, mariing sabi ni Seb. Ang boses ay mababa, pero naglalaman ng bagsik. Humarang siya sa harap ni Thea, nagsisilbing panangga. Sino ka ba para makialam, ha? Lasing na sabi ni Victor habang sinusubukang tumayo. Boyfriend ka ba niya? Isa ka lang sa mga lalaki niya. Hindi pinansin ni Seb ang mga salita nito. Sumenya siya sa security guard ng site. Mang Tony, ilabas niyo ang taong to at siguraduhin na nga ba ninyong hindi na to makakabalik. Habang tinutulungang itayo ng gwardiya si Victor, muli itong sumigaw. Hindi pa tayo tapos, Thea. Tandaan mo yan. Nang mawala na si Victor, doon lang lumingon si Seb kay Thea. Nakatayo pa rin ito sa parehong pwesto, nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit. Tia, ayos ka lang? Hindi ito sumagot. Nakita niya ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mga mata nito. Bumagsak sa maalikabok na lupa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang mga balikat nito at marahan siyang iniharap sa kanya. Nakita niya ang sakit, ang takot at ang pagod sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa kung ano ang tama o mali. Wala na siyang pakialam kung kliyente niya ito o kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ko na kaya. Bulong ni Thea. Ang boses ay basag. Pagod na ko. Shh! Sabi ni Seb. Hinahaplos ang braso nito. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Tumingala si Thea sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-aalinlangan. Bakit? Anong bakit? Bakit mo to ginagawa? Huminga ng malalim si Seb. Tinitipon ang lahat ng lakas ng loob na meron siya. Dahil mula noong unang araw na makita kita, Thea, hindi ka na naalis sa isip ko. Dahil sa likod ng matapang mong anyo, nakikita ko ang isang taong karapat-dapat alagaan. Dahil may nararamdaman ako para sa'yo na hindi ko maintindihan, pero alam kong totoo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Thea. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos isang bulong na. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng kahit sino. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat nito ay malambot. Ang mga mata nito ay tila isang malalim na dagat na humihila sa kanya papalubog. At sa gitna ng construction site na hindi pa tapos, sa ilalim ng sikat ng araw, ginawa ni Seb ang isang bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Hinalikan niya si Althea Reyes. Sa una, naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Pero ilang sandali lang, naramdaman niya ang unti-unting pag-relax nito, ang marahang pagpikit ng mga mata, at ang pagtugon nito sa kanyang halik.
Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi sa salita. Isang halik na nangangako ng proteksyon, ng pag-asa, ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Pareho silang humihingal. Sa isang saglit ang mundo ay naging perpekto. Kinabukasan masaya at may bagong pag-asa si Thea. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na naglaho nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa opisina ng De Villa Corporation. Isang imbitasyon para sa isang tasang tsaa mula mismo kay Doña Esmeralda de Villa. Sa isang marangyang tea room ng isang 5-star hotel, nagkita sila. Ang Donya ay perpekto sa kanyang suot na damit. Ang bawat kilos ay kalkulado. Miss Reyes, simula nito pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan. I will be direct. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Nanlamig si Thea. Alam ko ang tungkol sa nakaraan mo, ang tungkol kay Mr. Andrada, ang tungkol sa pera. Bawat salita ay parang isang sampal. Ang anak ko, pagpapatuloy ng Donya, ang boses ay malamig na parang yelo, ay may malaking responsibilidad sa aming pamilya at kumpanya. Hindi pwedeng masira ang kanyang pangalan dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi pagkakamali ang nararamdaman namin, mahinang sagot ni Thea. Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Pag-ibig. Miss Reyes, huwag tayong maglokohan. Alam nating pareho kung ano ang habol mo sa anak ko. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang babaeng may ganyang klaseng nakaraan ay hindi karapat-dapat para sa pamilya de Villa, sabi ng Donya. Inilabas nito ang kanyang checkbook mula sa mamahaling Hermes bag nito. Mabilis itong nagsulat, pumirma, at pinilas ang isang tseke. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa, itinulak palapit kay Thea. Hindi tiningnan ni Thea ang halaga. Ito, sabi ni Doña Esmeralda, ay sapat na para matapos mo ang bahay mo at magsimula ka ulit sa ibang lugar, sa isang lugar na malayo sa anak ko. Kunin mo to at mawala ka na sa buhay niya. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Thea. Kahihiyan, galit, lungkot, lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob niya. Tiningnan niya ang babaeng nasa harapan niya, isang reyna sa kanyang toring-garing, naghahagis ng pera na para bang kaya nitong ayusin ang lahat. Pero hindi na siya ang dating Thea. Hindi na siya ang babaeng basta nalang yuyuko at tatanggap ng pagkatalo. Ang pagmamahal na ipinaramdam sa kanya ni Seb, kahit panandalian lang, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan, kinuha ni Thea ang tseke. Nakita niya ang isang nangiti ng tagumpay sa mga labi ng Donya. Ngunit sa halip na itago ito, pinunit niya ito. Sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa lamesa na parang confetti ng isang malungkot na selebrasyon. Tiningnan niya ng diretso ang Donya sa mga mata. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo pero pilit niyang pinipigilan. Hindi po nabibili ang pagmamahal ng anak ninyo, Doña Esmeralda. At lalong hindi nabibili ang pagkatao ko. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan, pero pinilit niyang maging matatag. Sana po, balang araw, makita ninyo si Seb hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang taong may karapatang magmahal at maging masaya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng tea room. Hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, lumaban siya. Lumaban siya para sa sarili niya, para kay Seb. Pero hindi niya alam na ang pagtanggi niya ay simula pa lang ng isang mas madilim na plano. Para kay Doña Esmeralda, hindi yon isang pagkatalo. Isa lamang yung senyales na kailangan niyang gumamit ng mas maruming paraan. Kinagabihan, muling tinawagan ng Donya si Victor Andrada. This time, hindi na ito babala. Isa na itong alok. Isang alok na hindi nito matatanggihan.
Kinabukasan, habang nagmamaneho si Thea papunta sa isang hardware store para tumingin ng mga materyales, isang pamilyar na itim na kotse ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Si Victor, sinubukan niyang bilisan ang takbo pero sinusundan siya nito. Kinakabahan, lumiko siya sa isang masikip na kalye, umaasang maiiwan niya ito. Pero sa isang sanggandaan na maraming tao, bigla siyang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa likuran ng kanyang sasakyan. Bahagyang nabundol ni Victor ang kotse niya. Bumaba si Thea, nanginginig sa galit at takot. Ano bang problema mo? Pero sa pagbaba ni Victor mula sa kanyang kotse, iba ang nakita ni Thea. Wala na ang lasing na itsura. Nakabihis ito ulit ng maayos at ang mukha nito ay itsura ng isang biktima. Anong problema ko? Malakas na sabi ni Victor. Sapat na para makuha ang atensyon ng mga taong dumadaan. Ikaw ang may problema. Matapos mo kong lokohin at kunin ang lahat ng pera ko, iiwan mo na lang ako basta-basta? Nagulat si Thea sa mga sinasabi nito. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Tumawa si Victor ng malakas. Sabihin mo sa kanila, Thea, sabihin mo sa kanila na hindi mo ginamit ang pera ko para sa pinapatayo mong bahay. Sabihin mo sa kanila na hindi mo ko pinaasa. Nagsimulang maglapitan ng mga tao, nagbubulungan, kinukuhanan sila ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Pakiramdam ni Thea ay nasa loob siya ng isang entablado, ang bida sa isang trahedyang hindi niya isinulat. Ang bawat bulong ay parang batong ipinupukol sa kanya. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na bumubulag sa kanya. Victor, itigil mo na to. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Alam nating pareho na hindi iyan totoo. Ah, talaga ba? Hamon ni Victor. Papalapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pekeng sakit. Kaya pala bigla kang nakahanap ng bago, no? Isang arkitekto. Mayaman, di ba? Sabi ko na nga ba pera lang talaga ang habol mo. Bawat salita ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa sampal ng donya. Dahil itong mga kasinungalingang ito, kahit alam niyang hindi totoo, ay sumasalamin sa lahat ng kanyang kinatatakutan na baka nga, sa paningin ng iba, isa lang siyang babaeng walang halaga na kumakapit sa mga lalaki para mabuhay. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, pero walang boses na lumalabas. Napapaligiran siya ng mga mapanghusgang mata na lulunod sa kahihiyahiyan na maingat na inihanda para sa kanya. Para siyang isang kriminal na hinahatulan sa gitna ng kalsada. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng ingay ng mga busina at bulungan ng mga tao, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa hindi kalayuan. Bumaba mula rito si Seb. Papunta siya sa site nang makita niya ang kumpulan ng mga tao at ang pamilyar na kotse ni Thea. Agad siyang kinabahan. Naglakad siya palapit. At ang kanyang mga narinig ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Narinig niya ang sigaw ni Victor. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. At ang huling pangungusap na narinig niya mula sa bibig ni Victor bago siya tuluyang makalapit ay ang mga salitang wawasak sa lahat. Kinakawawa mo lang yang bago mo, Thea. Pinapaikot mo lang siya. Tandaan nyo, lahat kayo. Itong babaeng to, iiwan din niya yang arkitekto niya kapag nakuha na niya ang gusto niya. Ginamit niya ako para sa pera at ginagamit din niya ang lalaking yon para sa pera. Nagtagpo ang mga mata ni Thea at ni Seb. Nakita ni Thea ang kanyang pagdating. At sa mga mata ni Seb, nakita niya ang isang bagay na mas kinatatakutan pa niya kaysa sa galit. Pagkalito, pagkabigla, at isang maliit, halos hindi makitang anino ng pagdududa. Ang katahimikan sa loob ng kotse ni Seb ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng mga tao kanina. Pinatunayan ni Seb ang sarili bilang isang devilla. Sa isang mahinahon,
Ngunit may awtoridad na boses, pinaalis niya ang mga usisero. Sa isang tingin lang, tinakot niya si Victor na umalis. Isinakay niya si Thea sa kanyang sasakyan at pinaandar ito palayo sa lugar na yon na parang walang nangyari. Isang perpektong tagapagligtas. Pero para kay Thea, ang bawat kilometrong inilalayo nila sa eksena ay isang kilometrong naglalapit sa kanya sa isang mas malaking takot. Ang anino ng pagdududa na nakita niya sa mga mata ni Seb kanina, hindi ito nawawala sa isip niya. Paulit-ulit. Ang mga salita ni Victor, ang mga salita ng kanyang ina, tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo at ang nabubuong larawan ay isang bagay na kinatatakutan niyang makita. "Tia, kausapin mo ko," sabi ni Seb. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Huwag mong paniwalaan ang mga sinabi niya. Kasinungalingan lahat yon." Tumangulang si Thea. Ang mga mata ay nakatitig sa bintana. Pinapanood ang mga gusaling mabilis na dumadaan. Paano kung hindi? Paano kung may katiting na katotohanan sa lahat ng yon? Nang makarating sila sa apartment niya, inalalayan siya ni Seb paakyat. Ang bawat dampi ng kamay nito sa kanyang likod ay hindi na nagbibigay ng kuryente, kundi ng panlalamig. "Magpahinga ka muna," sabi ni Seb. "Kukuha lang ako ng tubig." Pumasok ito sa maliit na kusina. Naiwan si Thea sa sala. Nakatayo sa gitna na parang isang taong ligaw. At naiwan din ni Seb ang kanyang cellphone sa ibabaw ng center table. Tumingin siya sa cellphone. Isang makintab na itim na parihaba. Isang kahon ng mga sikreto. "Huwag, Thea. Huwag mong gagawin." Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip, magtiwala ka sa kanya. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at niloko na noon, ay sumisigaw. "Alamin mo ang totoo. Mas mabuti nang masaktan ka sa katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan." Nanginginig ang mga kamay niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Pero hindi na niya kaya ang pagdududa. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang cellphone. Nagdasal siya na sana ay nakalak ito para may dahilan siyang tumigil. Pero hindi. Isang swipe lang at bumukas ito. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang binubuksan niya ang messages. Nag-scroll siya pababa, ang puso niya ay kumakarera. At nandoon ito. Isang pangalan na halos ikamatay niya, V.A. Victor Andrada. Binuksan niya ang message thread. May 2 mensahe lang, parehong galing kay Seb. Ang una ay isang screenshot, isang bank transfer, isang malaking halaga. Sapat na para patahimikin ang kahit sino. Ang puso ni Thea ay tila tumigil sa pagtibok. At ang pangalawang mensahe, ang mga salitang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa loob niya. "Nakuha mo na ba ang pera? Layuan mo na siya." Binitawan ni Thea ang cellphone na para bang isa itong nagbabagang uling. Nahulog ito sa malambot na carpet. Ngunit ang tunog nito sa kanyang pandinig ay parang isang malakas na pagsabog. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang hangin sa silid ay biglang naging napakakapal. Hindi siya makahinga. Ginamit niya ang pera. Ginamit ni Seb ang pera para kontrolin ang sitwasyon. Ginamit niya ang pera para bilhin ang katahimikan ni Victor. Gaya ng kanyang ina. Inakala nilang lahat na mabibili siya, na ang problema niya ay kayang ayusin ng pera, na ang pagkatao niya ay may presyo. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa ginawa ni Victor. Dahil kay Seb, umasa siya. Kay Seb, naniwala siya ulit. At sa isang iglap, lahat ng yon ay gumuho. Nang bumalik si Seb mula sa kusina, dala ang isang baso ng tubig, nakita niya si Thea na nakatayo roon. Ang mukha ay walang emosyon. Ang mga mata ay walang buhay. Parang isang manikang nabasag. "Thea, eto na ang umalis ka." Ang boses niya ay mahina, ngunit matalim na parang bubog. Nagulat si Seb. "Ano?"
Tumingin si Thea sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng takot o lungkot. Puno na ito ng yelo. Isang malamig at basag na tingin. Umalis ka sa pamamahay ko. Thea, anong nangyayari? Hindi kita maintindihan. Umalis ka sa buhay ko. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito ng maluwag. Itinuro niya ang labas. Ngayon din. Nagmamaneho si Seb ng walang patutunguhan. Ang mga salita ni Thea ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Umalis ka sa buhay ko. Ngayon din? Bakit? Anong nangyari sa pagitan ng matamis na halik sa construction site at ng nagyayayalong tingin sa apartment nito? Hindi niya maintindihan. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyong unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Itinigil niya ang kotse sa isang madilim na gilid ng kalsada. Sinubukan niyang tawagan si Thea. 1, 2, 5 beses. Lahat ay dumidiretso lang sa voicemail. Ibinagsak niya ang ulo sa manibela. Ang pakiramdam ng pagkawalang daya ay bumabalot sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Kailangan niyang humanap ng sagot. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi para tumawag, kundi para maghanap ng kahit anong pahiwatig. Binuksan niya ang kanilang mga dating mensahe. Binabasa ang bawat salita. Naghahanap ng kahit anong mali. Wala. Bumalik siya sa kanyang inbox. At doon, sa gitna ng mga mensahe mula sa kanyang mga kliyente at staff, nakita niya ito, isang pangalan na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. VA. Hindi niya ito matandaang nakausap. Sino si VA? At bigla, para siyang sinampal ng katotohanan. Victor Andrada. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mensahe. Ang nakita niya ay nagpaguho sa kanyang mundo. Ang screenshot ng bank transfer at ang mensaheng hindi siya ang nagpadala. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Lahat ay biglang naging malinaw. Ang eksena sa kalsada kanina, ang biglaang pagbabago ng ugali ni Thea, ang cellphone niya na naiwan sa lamesa. Hindi ito ginawa ni Thea, hindi ito ginawa ni Victor. May isang tao lang na may access sa kanyang telepono. Isang tao lang ang may motibo. Isang tao lang ang kayang gawin ang ganito kalupit na bagay sa ngalan ng pag-aalaga. Ang kanyang ina. Ang pagkalito at sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang nag-aalab na galit. Isang galit na nagsimula sa kanyang sikmura at mabilis na kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Ang dating kalmadong si Seb de Villa ay naglaho. Sa isang iglap, naging isa siyang bagyo na handang wasakin ang lahat ng hahadlang sa kanyang daraanan. Ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay umirit sa kalsada habang mabilis niya itong pinatakbo pabalik sa lugar na dati niyang tinatawag na tahanan, pabalik sa mansyon. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang malaking pinto na nagbukas ng may malakas na kalabog. "Mama!" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sala. Lumabas si Doña Esmeralda mula sa kanyang silid-aklatan, kalmado pa rin ang itsura, na para bang naghihintay na ito sa kanyang pagdating. "Sebastian, anong iskandalo ito?" Naglakad si Seb palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Inihagis niya ang kanyang cellphone sa lamesang nasa pagitan nila. "Bakit niyo ginawa yon?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tiningnan lang ng Donya ang cellphone. Hindi ito nagulat. Hindi nito itinanggi. "Ginawa ko lang ang nararapat. Para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Para sa'kin?" Tumawa si Seb nang walang saya. "Sinira niyo ang tiwala niya, Mama. Sinira niyo ang nag-iisang bagay na nagpasaya sa'kin sa loob ng napakatagal na panahon. Para saan? Para sa pangalan. Para sa pera. Ang babaeng yun ay isang pagkakamali." Tumaas na rin ang boses ng Donya.
Isang distraction. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa kanyang mahina. Hindi ma. Umiling si Seb. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ginagawa niya akong mas matatag. Ginagawa niya akong isang taong gusto kong maging. Isang bagay na hindi ninyo kailanman naintindihan. Huminga ng malalim ang Donya. Kung gayon, pumili ka, Sebastian, ang babaeng may putik sa pangalan o ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat? Tinitigan ni Seb ang kanyang ina. At sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pagmamahal, kundi ang pagkontrol. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Sinira niyo na po ang tiwala niya sa akin. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Seb. Pero ibabalik ko yon. At paano mo gagawin yan? Papatunayan ko sa kanya na hindi ako katulad ninyo. Tumalikod si Seb. Naglakad siya papalayo. Papalabas ng mansyon. Papalayo sa malamig na ginto ng kanyang pangalan. Sebastian, saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Huminto si Seb sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Kung kailangang talikuran ko ang pangalang De Villa para lang maipakita sa kanya na totoo ang nararamdaman ko, gagawin ko. Sabi niya, dahil ang imperyong ipinagmamalaki ninyo ay walang halaga kung mag-isa lang akong mamumuno dito. Lumabas siya at isinara ang pinto. Sa loob ng kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang galit niya ay napalitan na ng isang matibay na determinasyon. Dinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Ricardo? Yes, Sir Seb? Hanapin mo sa akin kung nasaan si Victor Andrada. Ngayon din. POV. Althea Thea Reyes. Nakatayo si Thea sa gitna ng sala ng kanyang pangarap. Ang amoy ng semento at basang lupa ay pumupuno sa hangin. Ang mga bakal na nakalabas mula sa mga hindi pa tapos na haligi ay parang mga kalansay. Ang alikabok ay sumasayaw sa bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga butas na para sana sa bintana. Dati, ang lugar na ito ay simbolo ng pag-asa. Ngayon, isa na lang itong monumento ng isang malaking kasinungalingan. Sigurado na po ba kayo, Ma'am Thea? Tanong ng real estate agent na si Mr. Tan. Hawak nito ang isang clipboard. Ang mukha ay puno ng profesional na pag-aalala. Sayang po ang investment. Maganda po ang lokasyon. Tumango si Thea. Hindi tumitingin sa ahente. Ang mga mata niya ay nakatitig sa pader na minsang naging sanhi ng pagtatalo nila ni Seb. Ang pader na ipinagiba at muli niyang ipinatayo para maging perpekto. Sigurado na ako, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Gusto ko lang itong maibenta. Kahit palugi, gusto ko lang makalimot. Ang totoo, gusto niyang tumakbo. Takasan ang lugar na ito. Takasan ang alaala ng isang halik na nagbigay sa kanya ng pag-asa at ang isang text message na bumasag dito. Nang akmang may sasabihin pa si Mr. Tan, isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong lugar. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Thea. Thea. POV, Liam Sebastian Seb de Villa. Nakatayo siya roon, mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang mga mata ay walang buhay. Nakikipag-usap sa isang lalaking may dalang clipboard. Ibinebenta niya ang bahay. Ibinebenta niya ang kanilang pangarap. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Seb sa kanyang dibdib. Halos 2 araw niyang hinanap si Victor. Halos 2 araw siyang hindi natulog. At ang makita si Thea na sumusuko na ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pero hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Hindi ngayon. Thea, sandali! Sabi niya. Ang boses ay pagod, ngunit determinado. Makinig ka muna sa akin. Lumingon si Thea at ang mga mata nito ay puno ng lamig. Wala na tayong kailangang pag-usapan, Architect de Villa. Meron. Pagpilit niya. Humarap siya sa ahente. Sir, pwede niyo po ba kaming iwan sandali? 5 minuto lang. Nag-aalangang tumingin ang ahente kay Thea na marahang tumango. Naglakad palayo si Mr. Tan,
Naiwan silang dalawa sa nakakabinging katahimikan ng lugar. POV. Althea Thea Reyes. Ano pa bang kailangan mo, Seb? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi pa ba sapat na sinira mo ko? Hindi sumagot si Seb. Sa halip kinuha nito ang kanyang cellphone. May pinindot ito. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa hangin. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Isang recording. Narinig niya ang boses ni Victor, garalgal at halatang takot. Una, binayaran niya ko. Malaking pera. Ang sabi niya, guluhin lang kita para layuan mo na yung anak niya. Nanigas si Thea. At pagkatapos, ang boses na mas tumusok pa sa kanyang puso. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, mula sa isang naunang tawag na nai-record ni Victor. Malamig at kalkulado. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos, Mr. Andrada. Siguraduhin mong maniniwala siya na si Sebastian ang nagplano ng lahat. Napatakip si Thea sa kanyang bibig. Napapahawak siya sa isang hindi pa tapos na haligi para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Totoo ang hinala niya, pero mali ang taong pinagbintangan niya. Hindi si Seb, ang kanyang ina. Thea, nang akmang lalapit si Seb, isang anino ang biglang pumasok sa construction site. Si Victor, mukhang galit at desperado. De Villa, traidor ka. Sabi mo, hindi na niya natapos ang sasabihin. Dalawang lalaking nakasunod pala kay Seb, kasama ang assistant nitong si Ricardo, ang mabilis na humawak sa kanya. Dalhin niyo na siya sa pulis, Ricardo. Mahinahong utos ni Seb, hindi inaalis ang tingin kay Thea. Habang kinakaladkad si Victor palabas, nawala na ang lahat ng lakas sa katawan ni Thea. Gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya. Gumuho ang lahat ng kasinungalingan. At humagulgol siya ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng panghihinayang. Naramdaman niya ang paglapit ni Seb at sa isang iglap, naramdaman niya ang mga braso nito na yumakap sa kanya ng mahigpit. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak sa kanyang dibdib. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim. Nang humupa na ang kanyang mga hikbi, tumingala siya kay Seb. Patawarin mo ko, Seb. Bulong niya. Hindi ako naniwala sa'yo. Hinaplos ni Seb ang kanyang pisngi. Pinunasan ang kanyang mga luha. Wala kang kasalanan, Thea. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawad dahil sa ginawa ng pamilya ko. Nakatayo sila roon, magkayakap, sa gitna ng isang bahay na hindi pa tapos. Isang bahay na sumaksi sa kanilang pagtatalo, sa kanilang unang halik, sa kanilang paghihiwalay, at ngayon, sa kanilang muling pagkikita. Humiwalay sa yakap si Seb at tinitigan siya sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa pagmamahal. Puno ito ng pangako. At sa harap niya, sa gitna ng lupa at mga hindi pa tapos na pader, dahan-dahang lumuhod si Liam Sebastian de Villa. Thea, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Hayaan mong tapusin ko ang bahay na to. Para sa tin. Isang taon ang lumipas mula noong araw na yon, kung kailan lumuhod si Seb sa gitna ng alikabok at mga pangarap na muntik ng gumuho. Nakatayo ngayon si Althea Reyes, hindi, Althea de Villa na pala, sa balkonahe ng kanilang tahanan. Hindi na ito isang kalansay na gawa sa bakal at semento. Isa na itong tunay na tahanan, pininturahan ng kulay na puti at abo, napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga puting rosas at lavender. Ang kanyang mga paborito, bawat sulok, bawat bintana, bawat muebles ay pinili nilang dalawa. Isang testimonya ng kanilang pagmamahal na muling itinayo mula sa simula. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak at ang tunog ng mahinang musika mula sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang mga bisita nila sa hardin sa ibaba. Mga malalapit na kaibigan
at ilang piling kamag-anak mula sa panig ng kanyang ama. Isang maliit, simple at pribadong kasal. Iyon ang pinili nila. Idinaos mismo sa lugar na sumaksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa kanilang tahanan, wala si Doña Esmeralda. Pagkatapos ng nangyari, personal itong kinausap ni Seb. Hindi ito humingi ng tawad, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Seb ang isang anino ng pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Nagpasya si Seb na bigyan ito ng espasyo, isang rumespetong distansya na nagpapahintulot pa rin sa kanila na maging mag-ina, ngunit may malinaw na hangganan na hindi na nito pwedeng tawirin. Naramdaman ni Thea ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Seb, ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Bakit nandito ang pinakamagandang bride sa buong mundo? Bulong ni Seb sa kanyang tainga. Hinahanap ka na ng mga bisita. Ngumiti si Thea at ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Seb na nakayakap sa kanya. Nagmumuni-muni lang, iniisip ko lang ang lahat. Masaya ka ba? Tanong ni Seb. Ang boses ay puno ng lambing. Tumingin si Thea sa kabuuan ng kanilang hardin, sa mga ngiti ng kanilang mga kaibigan, sa bahay na itinayo mula sa pag-ibig at pagtitiwala. Tumingin siya sa suot niyang singsing na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Sobra, sagot niya. Sobra-sobra. Humarap siya kay Seb. Sa loob ng isang taon, nakita niya ang pagbabago dito. Hindi na lang ito ang magaling na arkitekto o ang masunuring anak. Isa na itong lalaking marunong tumayo sa sarili nitong mga paa. Isang lalaking handang ipaglaban ang kanilang pagmamahal. Mahal kita, Liam Sebastian, sabi niya. Hinahaplos ang perpektong linya ng panga nito. Mas mahal kita, Althea Reyes de Villa, sagot nito, at marahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi na naglalaman ng pag-aalinlangan o takot. Isang halik na puno ng kapayapaan at pangako ng habang buhay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkayakap, ninanamnam ang sandali. Ang ginintuang kulay ng papalubog na araw ay bumabalot sa kanilang dalawa. Dahan-dahan, kinuha ni Thea ang kamay ni Seb. Maingat at may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Inilagay niya ito sa kanyang tiyan. Nagulat si Seb. Tumingin ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa kanyang mga mata, naghahanap ng kumpirmasyon. Nakita nito ang sagot sa nangingilid na luha ng kaligayahan ni Thea. Isang malawak na ngiti ang unti-unting sumilay sa mukha ni Seb. Isang ngiti na puno ng purong saya at pagkamangha. Lumuhod ito sa kanyang harapan at marahang hinalikan ang kanyang tiyan sa ibabaw ng kanyang puting bestida. Magiging tatay na ko? Bulong nito. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumango si Thea. Hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tumayo si Seb at niyakap siya ng mahigpit. Inangat siya mula sa sahig na para bang siya ang pinakamagaan na bagay sa buong mundo. Ang tawa nilang dalawa ay humalo sa musika at sa simoy ng hangin. Mula sa balkonahe ng kanilang tahanan, magkayakap nilang pinanood ang paglubog ng araw. Isang pagtatapos at isang bagong simula. Naisip ni Thea ang mga pader na dati niyang itinayo. Ang mga pader na gawa sa takot at sakit. Mga pader na akala niya ay pro-protekta sa kanya. Dati, nagtayo ako ng mga pader para protektahan ang sarili ko mula sa mundo, sabi niya sa kanyang isipan, habang nakasandal ang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Pero tinuruan niya ako na ang isang tunay na tahanan ay hindi gawa sa bato at semento. Gawa ito sa pagmamahal at pagtitiwala. At dito, sa yakap niya, sa wakas, nakauwi na ako. At dito nagtatapos ang matamis at puno ng pagsubok na kwento ni na Althea at Sebastian. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig.
sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo sa gitna ng alikabok at semento hanggang sa pinakamatinding mga pagsubok na dulot ng nakaraan. At sa wakas, sa matamis na tagumpay ng pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Habang isinusulat ko ang kwento ni Thea at Seb, iisa lang ang laging nasa isip ko. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pader na itinatayo. Mga pader na gawa sa takot, sa sakit, at sa mga aral ng mapait na kahapon. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na may mga taong darating sa ating buhay na hindi para sirain ang ating mga pader, kundi para dahan-dahang magtayo ng mga bintana, para muling makapasok ang liwanag at pag-asa. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay baunin ninyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa isang taong hindi perpekto sa isang perpektong paraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na nagpapatatag, nagpapagaling, at nagbibigay sa atin ng isang tunay na tahanan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin, kaya't huwag mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba.